time, nung namatay si Ammar bin Yasir, sino nakikilala kay Ammar bin Yasir? Tama ba? Si Ammar bin Yasir? Mga kapatid, di ba siya, yung nanay niya ang unang shahid, unang martyr na babae sa Islam, nung panahon ng inaano pa sila ng Quraysh. Tama ba? Siya Rakib, Ammar bin Yasir. May hadith kay Ammar bin Yasir, si Prophet Muhammad sir, may hadith na nagsabi, ito si Ammar bin Yasir, papatayin siya ng mga rebelde. Kaninong side ba si Ammar bin Yasir? Nasa side siya ni Ali. During the battle, nung namatay si Ammar bin Yasir, ngayon, nagkaano yung mga tao nag-confuse, ibig sabihin, nasa side ba tayo ng mali? Kasi, may hadith ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang papatay kay Ammar bin Yasir ay mga rebelde. Nasa maling side, kung magagano'n. So, parang, pero, stagfurlan, hindi ko pwede sabihin gano'n maling side. Kumbaga, rebelde. So, nagkaroon ng confusion. So, after that, nagpadala nung nakita na yung daming na mga namatay during the battle, tinaas sa side ni Muawiyah, tinaas nila yung Quran. Balik tayo sa Quran. Itigil ang tigman. Gano'n, parang gano'n yung scenario. So after that, nagkaroon ng negotiation. Ngayon si Ali, sa mga tao ni Ali, mga kasamahan niya, yung mga barates din ng mga iba, hindi pumayag. Hindi, kailangan natin silang patayin lahat, ganyan. Si Ali, gumawa ng paraan, mas ginusto yung kapayapaan at ayaw niya talaga ng bloodshed. So, nagkaroon ng negotiation, so magkakaroon na sana, magkakaroon na sana ng treaty. So, magkaroon na sana ng treaty after ng battles came. So, pansamantalang na tigil yung digmaan, so, ngayon, si Muawiyah, ito na, nakat yung research ko dito. Sandali. So, during that time, natigil ang patayan. Ngayon, nung gusto nang mangyari na magkaroon na ng peace at magkaroon na ng solution sa Sigalog, dito na si Ali, isang grupo ng mga kasamahan ni Ali, ang hindi pumayag. Hindi. Ang hukom kay Allah. Dahil si Ali gusto na negotiate kay Muawiyah, may group, nahati sa dalawa sa group ni Ali radiyallahu, yung mga sundalo ni Ali radiyallahu. At dito nabuo yung Khawarij. Sa sobrang extreme nila, sobrang religious nila, sinabi nila na si Ali ay parang nagkasala, nagkaroon ng major sin. So ngayon, sabi nila, tumiwalag sila kay Ali. At ang tawag, ito ang unang grupo sa Islam ng Khawarij. Sila na yun kasi ayaw nila, ang sabi nila, ang hukom ay kay Allah. So, ayaw din nila na nangyari na kung saan magkabati ang gusto nila, talagang si Ali ang maging kalifa. Pero, hindi nga nila nagustuhan yung ginawa ni Ali kasi gumawa na sila ng grupo. Ito na yung mga Khawarij. At to cut the story short, itong mga Khawarij na to, sila yung pumatay kay Ali radiyallahu anhu. Okay? So, after that, since nakafocus tayo kay Muawiyah, kaya napaka-importante na malaman natin yung ng pangyayari during kay Ali kasi connected to kay Muawiyah talaga eh. So, nung napatay si Ali, ang humalili sa kanya is si Hasan, yung anak ni Ali. Okay? Si Hasan bin Amlali. So, nagkaroon na ng peace treaty talaga kay Muawiyah. So, ngayon,
So natigil ang, ang digmaan. After that, na-establish pa rin ni Mauia. So, ito na yung nagkaroon ng peace treaty si Hassan bin Ali. After that, 661, Year of Unity, ito na kung saan naging kalifa na si Mauia. Si Hassan bin Ali may pumatay din sa kanya kay Hussein. So ito na yung mga nangyari after na ni Mauia. At nung si Mauia na naging kalifa, after na natapos na yung digmaan, meron pa rin mga marites, meron pa rin mga haters na gumagawa ng paraan para maano ang sirain ng Islam, sirain ang unity ng mga Muslims. Imagine mo mga brothers, during that time, nung Uthman bin Affan, ang Islam napunta na sa China eh. During that time eh. Malawak na, napunta na during kay Mauia, napunta rin na sa North Africa. Ganun kalaki ang Islamic Empire noon during that time. At sabi ng mga scholars dito, sa mga nangyari dito, sa mga sa fitna na to, huwag tayo magsalita ng masama sa mga sahaba. Matuto tayo sa history. Ito yung hikmah dito. Matuto tayo sa mga history ng mga nangyaring digmaan na yun. Lesson talaga yun. Na hanggang ngayon, nafe-feel natin eh. Nafe-feel natin yung mga nangyari noon, nandito din ngayon. Bakit nagkaroon ng Khawarij? Bakit nagkaroon ng Shia? Involved dito, ito yung mangyayari na to dahil may isang tao, isang Yahudi, na nagkunwaring Muslim, si Abdullah bin Saba, at nakonvince niya yung mga tao na to para mag-rebel kay Uthman, para mag-rebel kay Mauia, para mag-rebel kay Ali. Kasi wala siyang gusto. Gusto niya masira ang unity, masira ang Islam. At dito makikita natin na, subhanallah, hindi natin sila pwede i-judge sa nangyari. Lahat sila Muslim. Okay. Maaring may nagkamali sila mistake. In the end, si Allah ang mag-judge sa kanila. Pero tayo, hindi tayo pwede mag-judge na magkamali sila gano'n. Ganun pa rin. Kumbaga, huwag tayo mag-isip na nagkamali si ito, hindi. Alam natin yung nangyari. Huwag tayo mag-judge na kasi during that time, si Ali radiyallahu anhu, nag-ijtihad siya. Ito, nakikita niya, ito yung tama. Based sa understanding niya sa Sharia, based sa understanding niya sa sitwasyon, ganun din sa Mauia. Nag-ijtihad din siya. Nakikita niya itong tama. Pero walang duda na si Mauia, recognize niya na si Ali ay pang-apat na kalifa. Walang duda doon. Hindi yun inaagaw ni Mauia. So, dahil nangyari itong mga fitna na to, masasabi natin na siguro na pang-limang khalifa si Mauia, kasi nung namatay na si Ali, nang pinatay siya ng mga Khawarij. So ngayon, dito nagbuo, dito nagdalawa ng split group. Naging ayaw kay Ali, naging Khawarij. At yung mga loyal kay Ali, sila yung mga naging Shia. At lalong, yung mga Shia doon, during those times, hindi tulad nga yung mga Shia ngayon. Mga Muslim pa doon, tawag lang sa kanila Shia, pero may mga pagkakasala sila, pero Muslim pa yun, pure pa yung Islam nila. Pero nung time ni Hassan, yung Hussein, dito na talaga nag-develop na kung saan yung Shia, talagang, makakaiba na yung mga, akida nila. Doon na pumasok sa theology. Okay? So kaya nga, yung usapin ng pag-aaway ng sahaba during digmaan is political view. Walang kinalaman ng Islam dito, theology. Walang kinalaman ng din. Okay? Pero subhanallah, imagine mo, during those times, fitna talaga. Fitna asyad min qatl. Ang fitna is worse than killing, sabi nga, di ba? So, anyway, to cut the story short,
naging successful na kalifa si Muawiyah. Na-establish niya after nung nangyari itong mga problema to sa umma in the 661 year of unity. Na-establish niya yung marami siyang naging achievements. Nagkaroon siya ng political stability, continued expansion, strong administration. Yung continued expansion na kung saan pumunta ang Islam sa North Africa, lalong lumawak ang Islam sa Navy, sa Mediterranean Sea, nagkaroon ng hanggang mapunta sa Armenia, sa iba pang area hanggang papunta doon sa extension ng Persian area, sa extension pa ng Khorasan, gano'n. So, anyway, mga kapatid, Muawiyah, nag-rule siya ng 20 years. During his time, na ayos niya yung mga, na-establish niya yung mga naging conflict. So ito, he's known for intelligence, patience, diplomacy, and political wisdom. And then, katulad ng one of his favorite sayings is, if there is a hair between me and the people, I never let it break, sabi niya. So, ibig sabihin, he keeps on, he makes sure na magkaroon ng good relationship sa mga tao. Ganon si Muawiyah. So, after that, namatay siya noong 680 at namatay siya doon sa Damascus. So, ngayon, ito yung nangyari na, kung makikita natin siya yung panglimang kalifa at na namuno siya ng 20 years. After, nung nakita niya yung sitwasyon ng umma, nag-ijtihad din siya. Pero, as usual, hindi tayo pwede mag-judge. Nakikita niya na yung problema ng umma at ang ginawa niya, hinalili niya yung anak niya, si Yazid. At dito, malalaman nyo, si Yazid, may mga ginawa siyang, mga controversial at malala na nangyari. So, itong topic na to is another topic. So yun, ang matutunan natin dito is yung leadership during his time talaga. Matutunan natin yung political wisdom matters. Unity of Ummah is very essential. Imagine nyo bro, unity talaga, napaka-essential. Maraming lessons tayong magagamit doon sa during na pangyari na sa totoo lang, hanggang ngayon, paulit-ulit lang. Yung mga nangyari noon, ma-realize mo pag nagbasa ka na ng biography nila, history ng Islam, ng mga sahaba at mga tabiin at mga tabi-tabiin, ma-realize mo, same situation. Wallahi kapatid. So, anyway, ibang scenario, same situation, kumbaga gano'n. So, dito natin matutunan kung paano siya naging political genius. Talagang, kahit yung mga general, mga non-Muslims, kahit yung mga Orientalist, talagang pinuri siya kahit sa mga na-achieve niya during his lifetime. Isa na dito, kahit si Ibn Taymiyyah, nabasa ko. Okay.